strategy ng mga negosyante. Real talk ito. Sad but reality. Nung si Diwata ay hirap na hirap, ano lang sa tulay, walang tumulong. Kahit isang vlogger lang, walang tumulong. Ngayon naman na siya ay mayaman na, sumikat, ang daming tumulong. Ang daming gustong tumulong. Tapos, hindi lang mga content creator, mga vlogger ang tumulong kay Diwata ngayon. Mga CEO ng mga company, yung mga may negosyo, ito yung strategy nila kung paano nila hakutin naman yung mga tao para sila ay na ito maganda, ito mabuting tao kasi binigyan si Diwata ng ano-ano, like si Rosmar binigyan ng sasakyan, bahay, pera, kung ano-ano pa, si Glinda binigyan ng sasakyan, si Wamos binigyan ng cellphone, laptop, gold, o ano-ano pa, si Awit Gamer nagbigay rin. Ang daming mga sikat na mga artista at saka mga vlogger, mga CEO na nagbigay at tumulong ngayon ni Diwata. Pero ang tanong, si Vice Ganda, isa rin nagbigay si Vice Ganda, pero hindi ko nakita ni Vice Ganda na pumunta siya sa ni Diwata, no? Ang tanong, bakit ngayon lang kayo nagpakita at bakit ngayon lang kayo tumulong kung saan yung tao ay sumikat na, kung saan yung tao ay may makain na, kung saan yung tao ay mabuti na. Nung mahirap siya, nasan kayo? 'Di ba wala? 'Di ba? Ito ang realidad sa Pilipino. Hindi ka tutulungan kung hindi ka mayaman. Hindi ka tutulungan kung hindi ka sikat. Ganyan sila. Yan ang strategy nila. So, para sa akin, kung gusto niyo tumulong, ang daming gustong tulungan. Yan yung nasa lansangan. Yung mga mahirap. Ang daming walang makain. Ang daming mga tao na may mga sakit na gusto magpa-opera. Walang pampaopera hanggang mamatay na lang. Pero yung Diwata na yan na ang ano na niya, ang yaman na niya, kumakain 3 beses, 4 na beses, may sasakyan, may tulugan. Bakit siya yung tinutulungan yung hanggang ngayon, no? So, ito naman si Diwata, iwan ko lang kung nagbago ba ugali niya, pero ang dami ko talagang nakita na video na si Diwata ay nag-iba ang ugali mula nung siya ay sumikat, mula nung siya ay tinulungan, mula nung siya ay tinangkilik sa mga tao, no? Iwan ko ba sa mga tao, may mga taga dito sa Negros, dito sa amin, mga taga probinsya na dumalo kay Diwata lang, tapos sinungitan sila, tapos i-post nila na ang layo pa ng pinanggalingan namin, tapos sinungitan lang kami, hindi kami pinansin. Tapos ito si Diwata magpaliwanag naman na busy siya. So para lang sa akin, no, kahit busy siguro ka, dapat sabihan mo lang na, ma'am, sir, pwede ba wag mo na ngayon, busy ako. Hindi yung mayroon ako talagang isang nakita na video na nakaganyan Diwata, I love you. Pa shout out naman. Tapos si Diwata nakaganon las camera. Tapos umalis na. Ganyan. Tapos ito naman yung mama ni Mateo Rosa. So, hindi guro niya alam na sikat na influencer yan. So, sinungitan. Wag mo na ngayon, mami. Busy ako. Ganyan. So, ang dami ko talagang nakita, no? So, ang dami ko talagang nakita ni Diwata na sa ngayon na siya ay sumikat, siya ay madami ng pera, ang daming nagbigay sa kanya is parang naiba yung ugali niya, no? Parang naiba. So, noon pa man, ganyan na talaga siya na parang hindi, parang walang kaano-ano yung mukha na hindi siya tumatawa kahit ano pa. So, kung sa ano pa is bililhin yung sa amo pa diri sa Bisaya is bililhon ang iyang kalipay, no?
sa Tagalog yan is yung kasiyahan niya is bililhon ba, basta ka nang bahala na mo dira sabot. Ganyan yung ugali ni Diwata na parang hindi talaga masaya yung mukha niya kahit madami siyang pera. So nung binigyan siya ni Rosmar nga ng 1 million, umiyak lang siya, hindi ko man lang makita na tumawa. Ganyan ba, parang yung emotional niya talaga is parang para lang talaga sa hindi mo kayang mapatawa si Diwata, ganyan ba no. So tapos kaya para sa akin, ako ayaw ko talaga manood ng mga content sa mga kay Diwata kasi iba-iba yung maha-high blood ka lang. May sa kanya na para malajusa na talaga na ang ganda ng niya mabuti talaga, ganyan mga ugali, ang ganda ng ugali, tapos mayroon namang mag-post ulit ang sama ng ugali, hindi na mamansin, mga ganyan kaya ayaw ko talaga manood. Kaso lahat ng mga dumaan sa akin is puro Diwata, kaya ito ginawan ko na lang ng video, no. So yun lang.